Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastic ay ang tungkol sa mainit-init pang kaganapan itong linggo na to. July 26, 2026 na kung saan ay nagkaroon ng special venue itong si Lendon Labrador sa kanyang tournament na pinamagatang Motivated, na kung saan ay may basketball tournament 3-on-3 na ginaganap sa mga iba't ibang mall sa Pilipinas, mga kaplastic. At hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng komosyon sa dalawang ito na si Boss Toyo at si Boss Mel ay nagpang-abot. Sinuntok ni Boss Toyo itong si Boss Mel. At ang nakakatawa dito ay marami nagsasabi na panibagong paandar na naman ito. Panibagong hype, panibagong clout para mapansin ang Motivated na Facebook page ni Rendon Labrador, mga kaplastik. So paano nagsimula ito? Saan umabot sa puntong nagkasuntukan ng dalawa? Ano ba ang naging dahilan? So bago ang lahat, lumang iba, mayroon po akong titingnan. Pero bago ang lahat, lumang iba mga kaplastik, mapanorin po natin ang kaganapan dito sa Motivated ni Rendon Labrador 3-on-3 basketball tournament. At bago tayo magtungo dito sa komosyon ni Boss Toyo at ni Boss Mel Vlog, mga kaplastik. So ano ba ang nangyari? Ano ba ang kaganapan? Panorin natin tong video clip mula sa Motivated 3-on-3 mula kay Rendon Labrador. As we're about to do it again, so yeah. So mga partners, and we're live on Facebook. Please don't forget to like and follow for more updates. And as intensity grows, and ito mga Business Cup champion, none other than Passport Group, Team Hoopus. Simula pa lang kanina sa ibang team ay nagkaroon na pala sila ng ng tension dyan sa lugar. Nagkainitan dahil sa siyempre basketball yan mukhang hindi nagkasundo. Yep. Pero hindi ito sa team hindi yun kay Boss Toyo Hindi ito patungkol kay Boss Toyo, I think, kasi kung makikita nyo ibang team na to ng mga vlogger. So iba pa to, isolated kasi siguro to, mga kaplastik. So basahin muna natin yung comment. Si Atan at yung singkit na paglabanin niyo para naman bumenta luma na yan, tapos 1v1 Matos at motivational rise. Wala nang naidudulot na maganda yan. Daming batang nanonood, mga bossing. Medyo hindi na maganda kung puro away at sakitan yan kahit scripted yan. Di ba? Hindi lang naman itong Motivated content ni Rendon Labrador ang gumagawa dito. Pagkos yung content ni Setsu na si Boss Eitan ay gamit at gatas na gatas, mga kaplastik. Etong si Boss Eitan na nagkakaroon na siya ng malaking revenue sa kanyang Facebook page, at maging ang ibang mga Facebook page ginagamit na rin din siya ng mga vlogger, ng ibang vlogger itong si Boss Eitan.
Kaya gamit na gamit si Boss Ethan. Bukod sa nilalait-lait na siya, binubuli-buli siya ng mga kabataan doon sa kung saan man nangyayaring venue sa basketball nila, nakakapanakit pa itong si Boss Ethan. Mabuti na lamang yung mga nakakalaban ni Boss Ethan ay hindi mapagpatol. Pero may ibang mga basketball player na balagbag din, mga kaplastik. So yun. Nagkakaroon na po ng speculation sa mga netizens. Sabi dito, mag-isip naman kayo ng bagong pakulo. Expired na ang ganito, mga bossing. O yun. Saksakan na lang. Maiba, di ba? So magtungo naman tayo sa initan between Boss Toyo and Boss Mel sa motivated 3-on-3 basketball tournament. At hindi yata ito kasali si Boss Toyo sa puntong ito, mga kaplastik. At mukhang lango sa alak itong si Boss Toyo. So panoorin natin to. Yan. Daming replay ah. Salamat ka. Inawat na ng anak. Baka alam mo laki subdivision ako. Ang ino mo, gago! Hey! Ang ino mo, nakakabidya rin ako, gago! Ang ino mo! Pinapiliran na kita, gago! Hoy! Magitin tayo sa kotong, gago! Ano nyo na, gago? Eh, di sige. Physical injury lang naman yan. Mura lang yan. Tingnan ko pala eh. Korte-korte, suntok, gago. Abangan mo na lang ako. Korte-korte ka ba sa suntok? Iyakin ang puta. Iyakin ka! Iyakin ka! Para mga bata, no? Suntukin? Iyakin ba yung sinuntok ko ba? Ang iyakin, di nalununtok. Wala ka pala eh! Masyado ka nagpapakilala, gago! Kaya ka batakali ako. Kaya hindi ko sinabi ba na subdivision ako. Abangan mo na lang ako. Abangan mo na lang ako. Hindi ako natatakot. Kahit saan. Hindi natatakot pero umatras ka bigla. Alam mo yung tipong nakasuntok na biglang tatakbo. Hindi ka pala takot eh, bakit hindi mo hinarap? Diba? At dahil dyan mga kaplastik, magsasampa ng kaso itong si Boss Mel. Physical injury. Hindi ko alam kung anong kasong pwedeng Maliit lang daw yan. Wala yan kay Boss Toyo, mga kaplastik, mayaman yan eh. Diba lumabas yung pagkamayabang niya? Diba? Sinasabi lang daw niya, hindi daw siya laking subdivision, mga kaplastik. So which either kay anak ka ng silver spoon o golden spoon, o pinanganak ka na karton ng iyong banig, it doesn't matter, mga kaplastik, kasi iisa lang din ang hilatya ng mga mayayaman at mahihirap kapag nakikipagbardagulan. Ganyan na ganyan din. Parang buling bata na masyadong malakas ang loob kasi maraming kasing kasama, mga kaplastik. At the same time, luging-lugi si Boss Mel, hindi nakabawi.
So mukhang magkakaroon pa yata ng MMA fight. Abangan natin yung mga susunod na pakulo ng mga vlogger na ito, mga kaplastik. Hindi na tayo nasanay na lagi na lang merong away. Ano kaya masasabi ng mga netizens dito? Patungkol dito, mga kaplastik. Sabi ni Jobit Somar, alalahanin ninyo bago yumaman si Boss Toyo, dati din siyang naging laman ng kalsada. So hindi natin alam kung ano yung punot dulo ng away nila. Kasi ang katwiran daw ni Boss Toyo sa kanyang post ay minura daw siya ni Boss Mel, mga kaplastik. Sabi ni Jericho Merete, physical injury lang yan, mura lang yan. Diba, yabang? Mura lang yan. Pinipresyo na lang kasi ang hustisya, mga kaplastik eh. Parang pinapakita ni Boss Toyo dito sa Pilipinas na pinapamukha niya na kayang bayaran ng kaso. Kaya maraming malakas ang loob na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas. Hindi kagaya sa ibang bansa, kapag nanakit ka ng tao, bitay agad eh. O kaya, puputulin ang iyong kamay. Dito lang kasi napaka-vulnerable ang batas eh. Pera-pera na lang talaga. Diba? Sabi ni Vortex, score. Jericho Merete, there is none. That case will not reach. It just for the barangay. Oo nga, barangay po yan. Pangabot na lang sa barangay yan, di na sa korte yan, mga kaplastik. Sabi ni Mac, Sticker Works, mura lang yan kay Boss Toyo, benta niya ang panty ni Ivana Alawi, 1 million. Grabe ka naman, nadamay pa si Ivana rito. Actually, alam ng ibang tao, 5,000 daw. 5,000 lang naman kasi ang bawat kaso. Depende pa yan sa lakas o sa damages na nagawa ng tao. Mura lang ang piyansa, pero pag pinatira ka siya sa riding in tandem, mahal ang kabaong. Abay, parang gusto mo mangyari, Richard, ipatira itong si Boss Toyo. Darating din yan, mga kaplastik, kapag masyado kang hambog. Diba? Nasampulan na nga si Mima Alicia, mga kaplastik eh. Akala niya kasi untouchable siya porket marami siyang koneksyon. Sabi ko nga dun sa recent content ko, mga kaplastik, huwag kang lalabas sa bahay na mag-isa o tatambay sa 7-Eleven, lalo na kung meron kang inagrabyadong tao, nakaalitan. Dahil pag natsempohan ka, kahit 1 seconds lang na mag-isa ka sa kalye, para kang si Thanos, magiging pulbos ka. Totoo yun, mga kaplastik. Dahil sa administrasyong Bongbong Marcos, maluwag na po ang mga kriminal na gumawa ng mga krimen sa labas ng iyong tahanan. Dahil hindi na po si Duterte ang ating administrasyon, malayang-malaya na mga adik at mga, sabagay, mga adik din naman yung mga yan, mga kaplastik eh. Sila na mismo umamin sa kanyang mga vlog eh. Dati rin siyang dumodroga. Dati rin siyang gumagamit ng droga. Dati rin siyang laman ng tondo, mga kaplastik. Diba? Huwag naman kasing gawing content pa o gawing clout pa na magkakaroon pa ng away sa loob ng content ni Rendon Labador. Tingnan mo yung nangyari sa Battle of the YouTubers, di makagago. Biglang naglaho, di ba? Kasi ang dami nang napupuna sa kanyang mga content, aside na wala naman pong permit, yung paglalaban-laban ng boxing o yung basketball, yung mga vlogger from Padcore o mga kaplastik, kasi nagpo-promote pa sila na sugal aside sa paglalaro nila ng ano eh. Habang naglalaban sila Rendon, magtatalpak ka.
Ganun ang ginagawa ni Makagago that time. Buti hindi siya nasisilip kasi nga maraming connection yung mga yan. Kaya nga napaka-vulnerable ang Pilipinas Pag malalaking tao, mga vlogger, ang gumagawa ng mga illegal na laro, wala lang. Parang yung mga otoridad natin, yung maging ahensya ng gobyerno, para bagang ang tingin lang nila is normal lang yan. Pero pag maliliit na tao ka lang at wala kang connection, kakayang-kayanan ka, mga ka-plastic. Doon dumadating sa point na makukulong ka na, magkakaroon ka pa ng kaso dahil sa illegal gambling. Pero pag mga ganitong klaseng social media influencer, ang mga gumagawa ng mga illegal na laro na walang permit, walang approval ng gobyerno, sa bagay, napaka-vulnerable ng gobyerno natin. Ano pa ba ang aasahan natin sa gobyerno? Parang pakiramdam ko nga, walang gobyerno sa Pilipinas, mga ka-plastic Napaka-walang kwenta alam mo yung tipong napakaraming illegal na gawain dito sa Pilipinas na hindi nare-resolve. Sa bagay, hindi nga nare-resolve ang flood control Ito pa kayong mga small timer na gumagawa ng kagaguhan. Including mga vloggers na wala na magawa sa buhay kundi gumawa ng illegal o mag-promote ng sugal kapalit ng iPhone 17 Pro Max. Diba? Sobrang bullshit na ng Pilipinas. Mas maganda talaga magpasakop na lang tayo sa China para mabigyan tayo ng disciplinary action. Mabuti pa nga mga batas na sa China Araw-araw may binibitay. Kasi nga hindi na dapat pinagbibigyan ng mga ganitong klaseng tao Malaki man yan o maliit na uri ng tao. Tsaka hindi uso ang connection dun, mga ka-plastic. Kaya may nag-comment sa akin sa recent video ko Sabi raw, ano daw yung country ko? San ba daw ako pinanganak? Anong bansa daw? Bakit daw minamaliit ko ang Pilipinas? Bakit hindi mo ba nakikita yung bulok sa sistema ng bansa natin? Na sobrang nakakahiya na. Dahil buong mundo, alam na alam kung ano yung mga ugali ng mga politiko rito. Diba? So napahaba na carried away na ako Kasi walang kwenta kasi nakikita natin sa social media, mga ka-plastic Tulad na lang ito, mga paandar na lang to Hindi man lang nila naisip, maraming bata ang nanonood, mga ka-plastic. O ito pa yung mga isa pang anggulo, pinagmulan ng suntukan o nagpang-abot itong si Boss Toyo. Panoorin natin itong isa pang clip. So dito, wala pong sound yung pinost ni Boss Toyo. Kasi ang point of view dito, mga ka-plastic, ang sabi ni Boss Toyo sa kanyang latest post, kakapost lang kanina lang, siguro mga 30 minutes ago. Ang sabi niya, minura daw siya dyan. Kaya nagkaroon ng komosyon, di ba? Nagsasagutan silang dalawa So walang sound kasi yung in-upload na video kaya hindi natin alam kung ano yung napag-usapan. Plastic. So basahin na lang natin ang comment. Baka sabi ni Venus, patapat mandamit. Malakas ang loob kasi nakainom. Tapos nung pinatulan, iiyak-iyak. Late ang reaction. Yan, sabi nga ni Janjan, bakit nakamute? Napakalaking katanungan yun. Siyempre, pasuspend, mga ka-plastic. Kasama nila si price tag dito. Mga gangsta. Si Boss Toyo talaga Pag nakainom, late yung bagsak. Ayan, parang hinango dito sa basketball player na si Pinisi.
Nung binato siya ng bola ng Meralco Bolts player. Di ba? So panoorin natin yung sinasabi nila bakit late reaction yung ginawa ni Boss Mel dito. Panoorin natin dito. I-clear mode natin para madali makita. Ayan, sinapak siya dito. Ayan. Parang may delay. May delay yung internet. Grabe, no? Late reaction na punch. Tangina yung suntok ni Boss Toyo, napanood nyo ba kanina? Pag ganun, parang suntok ng... Parang mas maganda pa yung suntok ng bakla eh. Oh, nahilo ng gusto si Boss Mel, oh. Siyempre, content yan. Kailangan natin mag-acting-actingan, mga kaplastic. At tinamaan sa nguso. Saan ka makakakita na natapik ka na nga sa nguso? Saka ka palang nagdesisyon na tumumba. Ang magiging kaso lang naman yan, slight physical injury lang. Kayang-kaya nga bayaran ni Boss Toyo yan, mayaman yan. Kahit yung kaluluwa mo, kayang bilhin yan, Boss Mel. Kasi Boss Mel wala pa tayong malinaw na balita kung ano yung mga pinag-awayan nila. Wala pang nag-upload both side kasi nga kailangan nila munang magpainit. Gusto nilang mapag-usapan muna bago ituloy sa episode 2, mga kaplastic. Kaya wala pang nag-upload. Pero as of now, naunang mag-upload si Boss Mel at ito po yung in-upload niya yata. Tapos, kani-kanina lang, mga 30 minutes o 40 minutes ago, nag-post si Boss Toyo ng kanyang opinion na ang sinabi niya doon ay minura daw siya ni Boss Mel. Ininsulto daw, bla bla bla. Nasa caption yon. Pero nakamute yung video. Kaya hindi natin alam kung ano yung napag-usapan ng dalawa, kung bakit mabot sa punto nagkasuntukan. Plastic. Ito, naganap itong motivated 3-on-3 basketball tournament ni Rendon Labrador sa kanyang main venue sa Robinson's Galleria kanina lamang sa Ortigas Center. Nakalagay dito sa caption, Robinson's Galleria, mga kaplastic. For the content na naman ni Boss Toyo, isang pitik lang tumba na agad ang laking ng tao niyan. Siyempre, content creator Yan lagi ko naman sinasabi yan Kapag content creator ka, kailangan natin ng matinding overacting. Kailangan natin yon kasi, diba? For the views. Sabi ni Koy Chan, tinatawanan lang ng security ba yun? Ang laki ng katawan, tinamaan ng hangin, tumumba niya. Galing parang si Gabo. Hindi, para si Pinisi, mga kaplastic, yung isang basketball player ng PBA. Former yun, di ba? Hindi, tinamaan siya. Sabi ni Kenneth, hindi daw tinamaan. Tinamaan po siya. Take note, tinamaan po siya. Kaya nga nagdugo yung kanyang ngipin Ang nakakatawa dito, yung suntok niya parang babae. Makikita nyo naman sa video mga kaplastic Ulitin natin diba? Diba? Parang let's say 6 inches lang yung buwelo niya dun diba? Tapos tumumpa pa siya. Grabe naman yan. Mas malakas pa sa suntok ni Manny Pacquiao ton si Boss Toyo, mga kaplastic. What the hell are you doing?
Alam ko naman bagong content lang ito ng mga dalawang vlogger. Gusto lang naman nila magpalaki ng views. Since nakipag-collaborate siya kay Rendon Labrador sa kanyang tournament, iti-take advantage nila na laging maingay. Kamakailan lang nag-ingay si Boss Toyo patungkol sa paraisong binasurang paraiso na pinabulaanan daw ni Boss Toyo yung hindi naman daw mabaho yung lugar na pinag-dokumentary yan ni Ma'am Cara David. Samantalang pinatotoo ng GMA na hindi po yung pinuntahan ni Boss Toyo ay hindi po yun ang actually na pinuntahan ni Ma'am Cara David sa kanyang dokumentary. Kaya magkaiba yung perspective ng kanilang mga content kasi ang reaksyon ng isa, mabaho daw, masangsang ang amoy ng dump site doon sa lugar at nagkakaroon daw ng anomalya, something like that, yun ang sabi. Tapos sa side naman ni Boss Toyo wala naman daw ganun. So parang lahat na lang ng mga bagay kinokontra ni Boss Toyo, mga kaplastik. Pati yung pagre-rescue sa mga solvent girl, binida rin niya, mga kaplastik. Hindi mo malaman kung ano ba ang content ni Boss Toyo. Minsan may something na pamanyak effect, di ba? Yung mga ginigest niya, mga Viva Max yata yun, o mga pawok na babae sa social media na nagpapakita ng malaking dibdib. At pinagsasamantalaan niya sa content niya na kunwari, gentleman siya. At hinahayaan pa siya ng kanyang asawa, mga kaplastik. Napakalaking sampal to sa asawa niya. Pero siguro, sanay naman siguro asawa niya na babaero yung si Boss Toyo, wala tayong magagawa, mga kaplastik. Pero bilang isang butihing ama at butihing asawa, dapat hindi mo na ginagawa yan sa content mo, Boss Toyo. Para lang makahakot ka lang ng views. Dahil hindi na pumapatok yung sanlahan mo ng mga vintage na gamit. Kailangan mo pang rumenta o umupa ng isang Viva Max para lang mapanood ka ng mga tao. At nakikita yan ng anak mong babae. Anak mo pala babae, umaawat sa'yo. Di ka ba nahihiya sa anak mo na ganyan yung ugali mo sa content mo, na pasimple kang ng mamanyak ng mga babae? Ang pangit, di ba? Hindi mo ba kayang gumawa ng content nang hindi gumagamit ng kamanyakan? Di ba? Ang akin lang naman, buti pa nga sa ibang bansa, yung Pinoy porn star na ginayahan mo sa ibang bansa na porn star. Hindi naman ganyan yung mga content nila. Dokumentary pa yun at saka may additional knowledge ka pa matututunan pagdating sa pagbabasa ng mga peke o tunay na gamit na mga vintage na mga sinaunang gamit. Yung mismong content creator mismo nagpapaliwanag. Siya wala Para-barang paliwanag, parang tawaran sa palengke yung ginagawa niya sa sanlaan ng mga vintage na gamit. Hindi nga siya nagre-renta ng mga ekspertong tao na marunong bumasa ng mga vintage na gamit Paano? Ang inuna niyang upahan, yung mga Viva Max o yung mga pawok na babae na nagpapalahi sa congressman, mga kaplastik. Diba? Nagpapatuhog sa congressman kapalit ng 300,000 na one night stand, mga kaplastik. Yun ang talent pinili. Ipupuhunan yung kipay, 300,000 agad. Mga congressman ang tumitikim sa mga babaeng yun, mga kaplastik. So ito, dito na po magtatapos ang aking content at
wala pa tayong latest chismis kung ano yung pinag-awayan ng dalawang content creator na to, na kung bakit umabot sa punto na sinapak ni Boss Toyo itong si Boss Mel, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sula, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? This is Combid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.